Yes, we're ready. Right? Right. Hello mga ka-Gen P. This is the last episode of Gen P. Season... Kaya pa ba natin? Mga ka-Gen P, this is the last episode of Season 2. Of Generation Pagod. Yes. Dahil kayo na too. Yan, nagtugma din ate ko. At dahil kayo na too, ang ating last episode ay para sa inyo. Lahat may ganun tunog. At ito ay mga katanungan nyo. Yes! So may mga pa-Q&A tayo dito para naman nakaka-Miss Universe yung atake natin ate sa pagtatapos ng Season 2. Because we will continue to put the P in therapy. And I hope naman talaga, Gen P's, in all over the episodes na we had in the Season 2, sana we continue to putting the P in therapy. Yan, talaga naman. Yes, the Parang wisdom. excited na ako sa Q&A. Umpisahan na natin agad, Mare. Sige, Ha? tingnan natin ang mga katanungan ng Gen P's. Question number 1. What is that? Any advice po? Ito na naman tayo Si agad advice sa advice naman. agad-agad. Sige. Any advice po sa college student na would want to change course sana? Gusto ko mag-change ng course pero takot po ako na hindi payagan ng parents. Oo. Alam mo akong ako to. Ito yung multo ko, di ba? Ang Tayong multo tayo. ko Tayong ay tayo. paano ba kung nakapag-shift ako sa gusto ko? So, this is coming from a 29-year-old woman na ganito ang multo. Gawin mo ang gusto mo. Para wala kang multo. Oo, para wala kang multo. Pero sana you're able na talagang maipush. Pero ako honestly talaga, kung naniniwala kasi talaga ako na may paraan, ate. Kasi kuwari dati, 'di ba, hindi rin naman madali ang buhay, kaya nag-scholarship pa ako at kaya din ako nag-UP, tapos sa UP nag-scholarship pa ako. Kasi gusto ko talaga i-push yung mga gusto ko. Yes. So kung halimbawa na may gusto ka talaga pero hindi kaya nila mama at papa, i-secure mo na lang din sila na may mga ways naman na para hindi sila mahirapan, na at the same time magagawa mo pa rin yung gusto mo. Kasi sa dulo kasi ng lahat, buhay mo to. So, ikaw din makakaalam anong gusto mong gawin, kung saan ka talaga magiging masaya, and I'm sure kung saan ka magiging masaya, dun ka rin talagang mamayagpag. Yeah. So, one day naman talaga, you will have the time to give back. Pero habang itatry mo pa lang, siguro i-secure mo na lang din sila na may ibang ways na para hindi rin sila mahirapan, na kung ang problema ay talamak na problema to, financial, di ba? Yan din ang problema ko dati, kaya hindi ako nakapag-shift. Iyon, mag-try ka mag-scholarship, di ba? Maghanap ka ng mga ibang sponsors. Kasi marami ring sponsors, talaga magugulat kayo kapag naghanap kayo ng mga sponsors for mga ganyan. Maraming mabait na taong tumutulong sa mga gustong makapagtapos mag-aral. Parehas kami ni Ekang na multo talaga namin to. Na parang we wanted different courses at that point, and iba yung na-pursue namin. So for me, same with Ekang, if you wanna pursue it. Kasi again, buhay mo to at ikaw lang nakakaalam din talaga ng what's best for you also at the end of the day. And for me lang, tama si Ekang na parang minsan kasi like yung parents coming from shocks sa anong kapasidad namin to help you shift, etc. If they have the capacity, go. But if not, again, same with Ekang. Ako same thing, naghanap ako ng scholarships din noon at that time. And ako lang, siguro kung hindi man papalarin na matapos mo siya ngayon, tapusin mo na lang muna whatever you have right now. And if you have the capacity to study again after graduation while you're working. Kasi What ako, works? yun yung nagawa ko before eh. Tinapos ko ang nursing. Nung nagtatrabaho na ako, nag-MBA na lang ako. So parang pwede pa rin yun. And tignan nyo naman, like we're living examples na we're living the life na naging multo namin before. And I hope it happens to you. If kaya naman na makapag-shift, go kung may kapasidad. Okay? So mag-check ka muna ng realidad. Kasi hindi lang din naman absolute na isa lang lagi ang paraan para sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin. So, same with Rai, ako tinapos ko din muna yung course na tinatake ko nung time na yon, tapos tsaka ko pinursu yung gusto ko afterwards. Pero ayun, may responsibility ka na sa sarili mo na ito kasi talaga yung gusto ko. Yes. And kahit kung halimbawang hindi siya kaya ibigay sa akin, ipipilit ko siya, gagawin ko ng paraan. Parang ganun. Yeah. And we hope mapili mo talaga. Okay? Ito naman, nagpipigil ako ng tawa habang nagsasalita ka. Kasi nabuksan ko na Ano ba yan? Nabuksan ko na yung tanong. Sabi ko, sana hindi ko muna ito nabuksan. Shucks! Kaya ko sagutin yan? Hindi ko alam kung paano natin sasagutin to. Ang tanong ng Gen P ay very napapanahon. Ang tanong niya ay, what happened, Bella?
Wait, kami ba yung niloloko nyo? I know, vampire, right? Vampire will fight to me. Vampire will fight to me. Huy, shout-out na ako dyan. What happened, Erica? I love it. So, what happened, Bella nga ba? Hindi ko rin alam paano sasagutin to. Hindi kasi ako nanood ng Twilight, Mare. So, wala akong alam. Talaga rin. So, ang sagot lang namin sa inyo ay, I know, vampire, right? Vampire will fight to me. Nilalaro nyo kami. Oo, nilalaro nyo, ate. From advice sa seryoso, Biglang ginanon what nyo happened, kami. Bella? O, ito. Ay. Ano O, ito, seryoso na naman. Oh, sige. Ano ang mga signs na dapat na mag-resign? Ay, ang hirap naman ito. Very timely. Very timely naman talaga. Kakapag-usap lang natin Oo. kanina. Well, syempre, iba-iba tayo ng realidad. Iba-iba din tayo ng mga kumpanya. Iba-iba yung nakikita natin. Pero siguro, ako, honestly, sasagutin ko na lang siya from my perspective. Like, ano yung sign na pag eto nakita ko talaga ay ako ay out. Pero doesn't mean na kapag ganito yung sa akin, dapat ganito Hindi siya din one yung sa size inyo. fits all day. Oo. Yeah. Ako, honestly, ang magpaparesign sa akin ay kapag hindi na ginagalang yung kaya kong i-offer. Kapag pinaparamdam sa akin na parang wala na talagang pagpapahalaga. Medyo nababastos ka na rin, Yeah. ganun. Yung parang halimbawa, hinire ka for this, nakitang you were good sa trabaho mo, tapos for some reason, biglang dahil lang may nangyari or what, biglang ipaparamdam sa'yo na like, ay, kapalit-palit ka din ah. Like, totoo naman, lahat tayo kapalit-palit. Yeah, agree. Kahit yung mga bosses natin, dapat alam nila na kapalit-palit din sila. Pero if someone is entitled enough na kahit sabing boss ko pa yan na talagang ipaparamdam sa akin na ate ko kapalit-palit ka, ano ako dun? Tapos ipaparamdam siya in a mean way, yung medyo derogatory doon ako mag-out talaga. Kasi mas nagta-thrive din ako sa environment na kaya akong irespeto. Mas kaya akong irespeto yung nire-respeto ako. Correct. Kahit mataas pa sa akin yan, kahit boss ko pa yan, kung walang respeto kung paano niya ako tratuhin, parang yun na yung sign ko talaga na mag-out. Kasi parang feeling ko mas marami akong matututunan sa environment na hindi toxic. Ganda. Yeah. Ako babangkuhan ko yung sinabi ni Ekang kasi sobrang naniniwala ako dun sa workplace environment. And for me, very important yung workplace environment kasi ang dami na nating stress sa buhay. Like personally, may iniintindi tayo, professionally. Hopefully, the workplace environment is something that you will Masaya-saya grow. naman. Oo, masaya-saya naman. It's not always gonna be like rainbows and butterflies. Pero yung sana naman like nakikita mo pa yung sarili mo na pumapasok every day. So ako kasi for me, mental health talaga is very important. If may mga times na yung stress na nararamdaman ko sa work ay mas mataas na kesa sa yung kapayapaan na binibigay nito sa akin, hindi na. As in, doon talaga ako. And siguro like maging practical na rin tayo na yeah, mental health is important, but at the same time, the capacity na mag-resign, siguro one of the signs also is if you have the financial capacity na kaya ko bang mabuhay na walang work for a time. Kasi like, kunyari, wala ka namang lilipatan pa, yun din yung mga kailangan mong tignan na O, iba-iba rin kasi practical talaga side. Yeah, siya. kasi Oo. iba-iba talaga tayo. Pero kung like, best situation yung nangyayari, one sign talaga is for me, yung workplace environment. Very important talaga siya. So yun, Sana makahanap ka sana ng makahanap siya. something talaga na yung ma-happy ka, ma-fulfill ka, ayun. Agree. Eto, ang tanong ni Jen P, how have you become the person you are right now? Ooh. Thank you for that wonderful question, Judge number 2. Right? Right? How have you become the person you are right now? Alam mo, sobrang daming pinagdaanan, ang daming hurdles, ang daming challenges, ang daming Oo. celebrations bago talaga naging kami ito. We're not saying nasa pedestal na kami ng buhay namin or nandito na kami sa epitome na like masaya na kami. Like every day pa rin is marami pa rin kaming pagdadaanan. Pero for me talaga, maganda yung sinabi kasi parang feeling ko same kami ni Ekang dun sa, if you've watched and listened dun sa previous episode, pares kami resilient ni Ekang. So parang masasabi ko lang, the one trait na meron kami ni Ekang that made us survive and umabot kami sa ganitong punto ng buhay is because we're resilient. Na kung anumang challenge yung dumating sa amin, maging masaya man kami or maging mahirap man yung papasukin namin, malalagpasan namin yon. And
will thrive after. So yun yung hope ko rin na parang Gen P's will also get to exercise etong trait na to, yung pagiging resilient na like wala hindi talaga perfect ang buhay. Talagang marami tayong pagdadaanan. But marirealize mo na lang na, meron kasi, alam mo yung butterfly effect, Mare. Merong parang TikTok trend ngayon na butterfly effect na parang lahat ng pinagdaanan daw natin, like in the past, will magkakaroon siya ng rason kung bakit siya nangyari. So everything happens for a reason. Ako naniniwala din ako dyan na lahat ng nangyayari talaga may purpose. No, kahit di mo siguro alam ngayon, kahit hindi mo pa maintindihan ngayon, sure ako darating at darating yung point na magme-make sense siya. Pero dun sa tanong mo, naniniwala din kasi ako na kung paano yung isang tao sobrang daming nakakaapekto. 'Di ba? Parang halimbawa, pag tinanong paano ka napalaki yung isang bata, tapos sasabihin ng magulang mo laging, it takes a village. 'Di ba? Hindi lang basta si mami mo or si daddy mo. Maraming taong nakapaligid, maraming taong nakatulong, 'di ba? So, speaking for myself, halimbawa, I'm sure what shaped me kung paano ako ngayon, bukod sa experiences ko, lahat din ng taong nakasalamuha ko, regardless kung nagkaroon kami ng magandang relationship or dumaan lang sila sa buhay ko or nagkaroon din ng pagtatalo, lahat yan meron at merong maaambag sa inyo, Yes. 'di ba? So experience man yan, tao man yan, sitwasyon, kahit ano, pangit, maganda, nakakairita, nakakasaya, lahat yan will, kumbaga magiging, yung culmination yan lahat ay yung pagkatao mo. And kung paano rin tayo ngayon, mababago pa rin to in the future. Yes. Walang absolute na, dahil ganito na ako ngayon at 29, I'm sure by 35 ganito. Hindi siya ganon. So, siguro advice na lang din is be careful din talaga kung sino yung mga who you surround yourself with, or yung mga situations na pinipilian mo ding mapasukan, 'di ba? So, mag-ingat palagi. Of course, there's a balance ng pag-iingat at pag-i-enjoy. Pero dapat alam natin na at the end of the day, yung consequences niyan, magbe-build din kung sino tayo in the future. So, ayun. Parang wala siyang isang answer, yung ganong Yeah. So, pero ang ganda. It takes a Nakaka-Miss village talaga. Universe. It takes a village and it takes a lot of people to be who ate. you are right now. Ikaw, Mare. Okay, ako naman. What happened? Hindi pala. What happened? Ano to? Ikaw nang bahala kung anong sitwasyon. Pero lights off or lights on? Off. Ano yung mata mo sa akin? Sabi ko, lights off or lights on? Gumanon yung isang kilay nila. Gumanon siya. Tito Boy, lights off. Lights off. Lights off. Lights off para nakaka-relax, nakakatulog Yes, ka. makakapagpahinga ng Kasi nga, maayos. pagod tayo. Walang babagabag. Gen P. Shoutout dun sa elementary na Oo, lights off. Lights on ka kasi mag-aaral ka pa. Lights on, yes. So, depende. Depende. Ikaw. Lights on, lights Sobrang off. banter. Dapat pipili lang daw tayo. Lights off. Okay. Dim light. Hindi, mood lighting. Gusto ko ano ka lang. Okay. Wala tanggap nang ko. ano. Wala akong ano dyan. Lights off lalo kapag matutulog, Yes, ate. Tapos ako, malamig. black curtains May pa, blackout comforter curtains. Ka. Oo, Wow, nakakaangat ang Mukha talaga kumo-comforter talaga. habang lights Duvet. off. Duvet! Bidet. Grabe, sobrang uso pa before yung pandemic, yung weighted. Na-try mo yun? Anong ever? weighted? Weighted blanket. May bigat siya? Hihintayin ka. bigat na kumot? May bigat. 20 kilograms, ganun. Oo, te. Ano yung para feel mo may katabi ka? Hindi ko sure. Ay, Ata. alam mo, hindi ko yan na-sense. Trinay ko talaga. Baka naman di hamakin. Hindi ko na-sense yan. Hindi ko na-sense yung weighted blanket. Pandemic. Well, sa bagay kasi mag-isa ka talaga nun. Oo, So, talagang yun yung algoritmo ko, no? Okay. Naintindihan kita. No judgment. No eh. judgment. Okay. No judgment. Ay, ito naman si... parang nasagot na natin ito before. Paano po kayo nakaka-move on from a friendship breakup? Ooh, I guess the first step is acceptance. As acceptance, yeah. Lalo kung nagawa nyo naman na yung kailangan gawin tapos hindi talaga Oo. mag-match. Kahit sabihin halimbawa nagkapatawaran na, okay na kayo. Given na okay na kayo hopefully. Yeah. Kung halimbawa hindi na talaga mag-work, I think the step talaga na una ay acceptance. Kasi the more na ipilit ang mga bagay na hindi dapat in any situation, parang mas nagkakasakitan. Correct.
Tsaka cherish all the good memories. Ako ganun ako as a friend, na parang kung hindi na kami friend man, cherish ko na parang it was a season of Fun me, times. yeah, it was a season of me enjoying those fun times with this person. And that's enough. I think we've grown to a certain extent na baka kailangan na talaga namin maghiwalay. Parang baka naman nasa book 1 lang siya ng buhay. Book one! Patapin, Bella. Di ba nga? Oo, Naging Bella pa oo. siya. Tsaka hindi rin lahat ng friendship breakup din, linawin natin. Kasi syempre, pag bagets ka, ang na-ex mo palang ibang-iba sa ngayon na mas matanda na tayo, Yeah. di ba? So, hindi lang din pala lahat ng, not necessarily nag-away kayo. May ibang breakups na parang slow burn, di ba? Like any Correct, other yeah. relationships na parang magugulat ka na lang, nagka-outgrowan na kayo Yeah, ng someone outgrowan na to. talaga. Tapos, okay pa rin kayo sa isa't isa. It's just that hindi na kayo kung paano kayo before. Correct. And that's still okay. That's Tapos okay still pa okay. rin naman kayo. So, ayun. Acceptance talaga. Acceptance kung anong talaga, realidad Gen ng P. buhay nyo. Thank you. Thank you na lang dun sa season na yon. Okay? Ikaw. Okay, ito. Ooh. Paano ko ipapakilala sa graduation ang boyfriend ko na 6 years ang tanda sa akin? For me ito, sige, like for me, age doesn't matter kasi ako. Like, saan ba nanggagaling yung fear na ipakilala siya? Is it more of acceptance of the Ilang taon parent? ka ba? Yun muna ang Oo, tanong yun sa mo. nagsagot. Sana naman din talaga, hindi ka ganun Oo, kabata. baka mamaya kasi Minor ate, ka pa ba, 15 ate? ka, Ay, 16. Baka rin puntahan kita at mapagalitan Oo, kita. gets ko kung ba't ka takot at talagang okay ata Oo. na natatakot ka, Tama, di ba? oo. Sige, bigay natin yung best situation na Oo. hindi na siya minor. Given na Adult. hindi ka na Minor. minor, sana, Oo. Diyos ko po Lord. Diyos ko oo. po, Lord. Sana hindi ka na minor. Ikaw ba, Maren, na kapag may ipapakilala ka, may takot ka? Wala. Ako, to be honest, wala akong... Pag may pinakilala kasi ako, I'm proud of this person already. And nakikita ko na siyang like something in the future. May ganong extent na ako. Like Oo. regardless of the age, I think, may ganon din ako. Parang for me, societal norm kasi na parang, yun nga, meron naman na kasing nag-break ng norms na parang we have Heart and Cheese, Pauline and Vic, may mga ganon ng scenarios. Pero parang siguro mag-dig deep ka. Sana lang hindi ka minor. Sabi nating best situation, adult na tong nag-send naman na ito. So parang mag-dig deep ka sa sarili mo. Like, saan ba nagre-reflect yung takot na to na ipakilala siya sa society? Ba sa friends? Ba sa parents? Is it more of, oh my God, will I be judged? Kasi 6 years yung tanda nung ano sa akin. Or if you're proud of the relationship you have, regardless of the age, you should be proud enough to present this person. I guess iba-iba din talaga siguro ng sitwasyon. Kasi Correct. ako naman, honestly, hindi naman ganyan yung kung saan ako nanggagaling. Pero kapag lagi din ako nagpapakilala, hindi dahil kunwaring gusto ko pero kasi yun yung rule ng nanay ko. Pag Growing up, kahit magliligaw pa lang yan, Ipakilala type ka pa lang, na. kailangan kilala ko. So Okay. ako, kahit may takot man or kahit walang takot, makikilala ka ng nanay ko. Kung hindi mo kikilalanin ng nanay ko, hindi rin tayo magkakakilalanan. para Oo. ma-estiman agad. Oo, Okay. parang ganun din ako lumaki. So, dito siguro, depende rin kung paano yung magulang niya sa kanya or relationship nila ng Yes, tama parents din, niya. yeah. Pero, ayun, siguro bangkuhan ko si Rai, if you're proud of this person, mas kilala mo naman talaga tong Yeah, tao na to kaysa kahit na kanino. If nakikita mo naman na kapakipakilala siya at nakikita mo kung bakit mo siya dapat ipakilala, Yeah. I think kahit may takot ka, gawin mo pa rin. Kasi kahit mahirap siya, para sa inyo pa rin yun. Correct. Yeah. Para rin sa safety nyo, kung halimbawa. And to honor your parents din na True. na parang hindi mo lang sila binabasta-basta. Ayun. Agree. Tsaka parang wala namang masama, di ba? Wala Parang namang masama. wala talagang masama. Parang isipin mo na lang siguro kung paano mo siya ipapakilala sa friends mo. Yeah. Or like, di ba, yung friends mo gusto makilala yung partner mo. Ano pa yung magulang mo True. na Yeah. nagdala sa'yo sa mundong ito? Baka gusto lang talaga din nila makilala. So, ipagdasal mo din siguro kung update anong mo kami, ha? Kasi hindi kami makasagot, di namin alam yung sitwasyon talaga. Oo, sana Oo. naman. Hindi ano to. Ito naman, Mare. Very cutesy. What makes you want to continue in life? Ooh. Hindi siya cutesy. Mabigat siya. Joke. Iba palang button ang Iba palang napindot pinanggagalingan sa'yo. eh. Ako siguro, the top of mind talaga is yung mga gusto ko pang ibigay sa pamilya ko. Yun talaga. Parang, minsan kasi like, kahit yung mga close friends ko and sila ate, sinasabi nila minsan na, alam mo, lagi mong minsan nakakalimutan yung sarili mo. Na parang laging parang,
it's about another person, etc. Ewan ko, like, natutuwa talaga ako. Like, eto recent, Mari, very recent, bago ako pumunta sa shoot na to, nag-book ako ng Palawan for the family. Na parang ako minsan kanina, nasa stress na ako na parang ang daming detalye namin kasi like, 8 kami. Parang, Pero good problems na gusto natin parang yan. sabi ko, hindi, kailangan mabook ko to bago ako umalis for the shoot, blah, blah, blah. So parang ako, like, yun yung, after, as in, to be honest, like, galing ako sa meeting na mabigat. Yung parang like, oh my God, grabe na yung araw na to. Tapos nung binubok ko siya, nakaka-stress pa yung interface nyo. Naglolo ka siya kanina, pero I understand because seat sale. Pero after ko talaga mabook, nung naliligo na ako, like, na-excite na ulit ako sa buhay. Naramdaman mo yung Palawan sa Oo, shower parang, mo. nararamdaman ko na yung mga pawikan. Oh, Pawikan talaga. So yes. parang, like for me, I look forward to life because I wanna enjoy it more with the people I love. Ako, maraming bagay actually. Given na, of course, yung ermat ko, pamilya ko. Pero ako na-excite talaga ako. Kasi everyday na-excite talaga ako eh. Dahil kung paano ko rin sinimulan yung mga ginagawa ko sa buhay, Mari, alam mo to, parang sugal din siya, di ba? Talagang ang daming hindi ko alam na ngayon na mas tumatanda ako and nakikita kong nag-unfold yung mga nangyayari, mas na-excite pa ako sa buhay na ano pa kayang meron in the future? Ano pa kayang meron sa bukas? Like, yes, I'm living in the now, pero nakaka-excite lang din yung idea na ano kayang plano ni Lord sa akin. Parang na-excite ako na yung buhay ko yung magiging testimony, kumbaga. Sa, like, kung halimbawa magkukwentuhan tayo one day, yung latag ng buhay ko yung magiging testimony ko kung paano siya nag-work sa buhay ko, si Lord, diba? So, yun, na-excite ako sa ganun na parang, ano kaya yung plano niya? Yun yung, parang na-excite ako ma-unfold siya, na-excite ako na masagot yung ganong question in my head. Hindi ko siya kino-question, pero at least yung question in my head na, ano kaya pinarano sa akin ng bestie kong si Lord? Let's go. Kaka-excite, ganon. At na-excite kami for you. Ako personally, na-excite ako for you. I love you, man. Right! Sino magpauso ng right na yan? Ewan ko rin, ako na naman nakuha to. Kay Kim Chu. Mr. Right. Eto, ang next question. Oy, si malalim naman ito. Parang nasad ka. Hindi kasi like, hindi ko sure kung if I've ever thought about this. Pero sige, like, Sige nga. what would you like people to remember you for? Ako, honestly, gusto kong makilala ako ng mga tao na napatawa ko sila. Gusto ko, kahit kung hindi nila ako kilala specifically na ito si Erica Lucas, gusto ko yung moments na nagka-interact kami or the rare times na nakita nila ako or kung anumang instance, gusto ko maalala nila na napatawa ko sila sa mga araw na ang daling manggago ng kapwa, sa araw na ang gulo-gulo, kahit ilang segundo lang yun ang buhay nila. Na kung yun ba yung form of, I don't know, hope that day, or kung yun man yung naiisip nila na something good that happened to them that day, I would take that opportunity. Mas gusto kong makapagpatawa, makapagpaligaya talaga ng tao. Ako siguro parang may one moment din ako na napag-isipan ko to. So parang ako like, I don't wanna be remembered of the success I had. Kung umabot naman na ako sa point B. But gusto kong maalala ako ng mga tao na naging parte ako ng buhay nila and I was there. Like, kinikilig pa rin ako, Maren, di ko makakalimutan nung sinabi mo sa akin, yung when we were talking about quality time, na parang if I'm with the person, I'm really giving the quality time. Na parang Magkasama talaga tayo. magkasama talaga tayo. And natutuwa ako, like, to be honest, Gen P's, parang yun yung what inspires me and motivates me to do this podcast. Na kapag naririnig namin sa inyo, nababasa namin sa inyo na parang pag malungkot kayo, nandito kami para sa inyo. Pag nade-depress kayo, pag nag-aaral kayo, in every situation you have, like, parang napapangatawanan talaga namin na we are your therapy. And for me, I wanna be remembered as the person na nandyan. Na parang, in the highest and lowest points of your life, nandun si Ryan. And kinikilig ako na even though I'm leaving, I get to hear that from people. And
doon ako nagiging mas masaya. Na parang it's not of the, hindi siya tangible eh. Hindi siya yung nahahawakan na bagay na binigay ni Ryan. Pero parang, if Ryan is there, nandun talaga siya. You're present. I'm present. At yun na po ang last question Yun natin. na po ang last. Pero ang ganda. Thank you dun sa Thank you nag-send sa ng tanong nagtanong. na yan. Ganda no, nakapag-reflect Ang ganda ng kami tanong doon. na yan. Yeah. Oh, eto naman. Was there ever a time na na-question mo yung situation that you are in? At bakit ako nasa ganitong sitwasyon? Gen P's, grabe, like, parang this season of 2025, it wasn't like the easiest start of the year, as in, na parang ako, like, I've questioned talaga, like, parang, I was so excited to 2025, ending the 2024. Kasi, like, for me, it was a blessed 2024. Pero, heading to 2025, parang, I got lost. Dito ka nasubukan. Nasubukan talaga ako, etc. Talagang kine-question ko hanggat sa parang sa punto na I didn't lose hope, but more of I've come to acceptance na I have to flow. Na parang, again, everything happens for a reason. Yun yung parang ini-instill ko sa mind ko na kinestyon ko man yung punto na yun, umabot na rin ako sa punto na may rason kung ba't nangyayari to. Kailangan ko lang gawin yung mga dapat kong gawin and kailangan ko ring balikan na, maybe para siguro kung espada na kailangan niyang pandayin pa. Yan. Para after this season, I'm a better person. Thinking about it now, parang walang tao, I'm assuming, na walang tao ever na napaisip kahit gaano ka lightly ng ganito na, bakit ba ako nasa sitwasyon na to? Kasi, sobrang dali ng buhay kapag masaya ka eh. Parang, di ba, ang daling isipin na, madali yung buhay, ganyan. Pero kapag sinubok ka na, di ba? At walang taong hindi sinusubok. Yes. Lahat tayo may mga pagsubok na dinadaanan. Parang dun mo siya talaga pinaka marirealize na bakit ba ako nasa sitwasyong to? Kasi kapag tinanong mo siya, kapag masaya ka na, ba't ba ako nasa sitwasyong to? Malamang sa malamang good yung sagot na makukuha mo, di ba? Na I deserve this, we worked hard for this. Pero kapag nandun ka sa lowest of lows, tas tatanungin mo, di ba, na bakit ba ako nasa sitwasyong to? And hindi rin laging instant yung sagot. Madalas ilang taon bago mo malaman kung bakit nangyari yung ganong bagay. So, feeling ko lahat naman tayo may ganong sitwasyon. And I'm just hoping for the best na tayong lahat ay makakapit hanggang dumating yung point na may kasagutan sa bawat tinanong natin. Yes. Kasi hindi rin lahat nagiging strong enough na talagang kakapit para malaman yung rason. So, I'm just hoping and praying for a better world, a less cruel world, na talagang lahat tayo aabot sa puntong masasagot natin yung mga tanong natin. Ganda. Na nandun tayo, malalaman natin yung sagot talaga. Ayun. Let's hope for I that. love the questions of our Gen Ganda. P. Grabe talaga ang Gen P. Is very ma-wisdom. Eto, natawa ka rin kasi from mo na mabigatan, talaga namang naging light ang ating mga katanong. Sa'yo Feeling ko muna. mas walang kwenta tong sa akin. May mas walang kwenta ba sa what happened? Ano? Pwede pa kiss. Uy, kanino? Si Ryan pala yung target market nung tanong na yan. Kasi kailangan. Namimiss niya na. Namimiss mo na ba ang kiss, Ray? Hindi lang kiss. Sabay hug. Gusto rin ng hug. Gusto ko rin ng hug. Yung back hug. Yung back hug. Okay. Talaga rin. So, ang sagot ay yes kay Ryan. Sige. Yeah. Slide into my Baka naman Gen P team. Gen P team ang gusto rin. Baka si Ate Ali lang pala. Oo, Pwede si Ate pa Ali. kiss. Totoo. Di naman magpipink yan kung... Ito. Ang next nating question from Gen P. Anong feeling na makasama ang crush sa stage? I'm so happy for you, Kasisiw, and proud of you. Ay, talaga namang very specific. Updated. Sa'yo to. Ako, honestly, pagkasama ko syempre si Sir Ken yung tinutukoy niya kasi sisiw siya. Walang nabanggit. Gumawa ng ano. Acting na acting. Ako, ang nafe-feel ko talaga, para siyang parang walang certain word, pero very 360 moment siya ng buhay ko talaga. Kasi, if I may share talaga, after kong magsayaw with them,
naalala ko, may isang beses pang in-invite ako ni Kuya Tank for isang concert. Pero nung time na yun, hindi na talaga kaya kasi eto yung nagpipigag na rin ako, nagtatry na rin ako sa karera ko, sumugal ako sa karera ko, Oo. 'di ba? Tapos nung hindi ako nakasama sa concert na yun, all honesty, umiyak ako. Iniyak ko to kay Direk kasi super happy ako kapag sumasayaw ako with them. Kasi it's every fangirl's dream na maka-work mo yung iniidolo mo, 'di ba? Ibang feeling talaga siya and it's not given to all fangirls, Yeah. 'di ba? Hindi Oo. alam ko na nanggagaling ako sa place of privilege sa part na 'yon. So, nung hindi ako makakasama sa concert nila na to, I think ito yung Where You At concert nila. Oh. Nanood ako. Yun yung vinlog ko kasi nga hindi ko na kayang magsayaw, Sumayaw. pero nandun ako para dun sa kick-off. So, naiyak ako nun kasi, syempre, na-expect ko ng working with them eh. So, parang feeling ko, sobrang laking decision niya. So, may ganun din na like, sumusugal ako sa karera ko nun, na wala pang kasiguruduhan, wala ring verb pa nun, nung time na yon. So, medyo nakaka-emotional talaga na ile-let go mo yung gusto mong gawin for something na gusto mo rin subukan for yourself. Kaya nung nakasama ko si Sir Ken ulit sa stage as his host, it was something I manifested talaga. And alam to ni Direk, parang sinabi ko kay Direk no na like, alam mo kung hindi man to mangyayari for now, nafe-feel ko na one day, makaka-work ko sila sa ibang setting na. Ganda. And alam mo, Mari, na naniniwala talaga ako na words are powerful. You say it and it powerful. happens. And after how many years? 5, 6 years? Hindi ko na nga rin alam. Ito, pinag-host ko Pinag-host mo sila. I think 3 years na pala. 3 years, hindi ko na maalala talaga kung kailan yung huli kong sayo with them. Pero, ayun, after how many years, ito, pinag-host ko. So, parang feeling ko talaga, shocks, nag-360. Yes. Yung dati talagang sinabi ko lang, pinaniwalaan ko, pinaghirapan ko, ngayon nandito nangyari. So, meron din siyang nakaka-proud sa sarili na like, shucks, ginawa mo. Ginawa mo talaga. Nakaka-proud kasi hindi lahat sumusugal gawin yung gusto nila or hindi rin lahat nabibigyan din ng pribilehiyo na yung gusto nila mangyari. So, sobrang thankful ko lang. Sobrang kilig, sobrang proud, and at the same time, kasi yung last event ko din with Sir Ken, yung second event ko nung sa close-up, nung nanonood kami ng MV party with Barda, may clip din yun na nag-uusap kami. And sinabi rin naman ni Sir Ken, hindi to gawa-gawa, pero sinabi niyang happy siya na ako yung nag-host nung second event. And that moment, nanginginig. That moment, ate, maiyak-iyak talaga ako sa stage. Ngayon nga, iiyak ako, naalala ko lang. Kasi parang hindi siya real. Parang sobrang surreal lang ng mga naririnig ko ba talaga to? Like, nangyayari na pala talaga siya. So, kumbaga, yung pinagdasal mo lang years ago, nalilive mo na siya Grabe, kinikilig unti-unti. rin ako Diba? sa'yo. So, nakakakilig siya, nakaka-emote siya, naiiyak ako, Yes. nakaka-emotional siya. But at the same time, siguro, overflowing happiness. And, ika-claim ko, I'm proud talaga. I feel proud of myself na yung pinangarap ko, yung sinabi ko din before, nangyari into existence. By His grace, thank you, Lord. So, ayun siguro talaga. Ang Thank you naman dun sa ganda. question na yun, Thank mga you, kasisiw. Grabe Yeah. talaga. Kahit anong kaba pa yan, kahit sobrang kabado ko sa stage ate kapag ipag-host ko si Sir Ken, or SB19, I'm sure, one day, I would be glad na mapag-host sila. Manifest Ibang natin moment yan, na yon yeah. ate. Pero, iba talaga yung feeling. As in, iba talaga yung feeling. And to all the fangirls out there, grabe, Ekang is a living testimony. Nagrabe, no? Oo Parang naman. nag-take siya ng risk, tapos nangyari yung verb, nangyari pa You yung have to minanifest put in the niya. work, Put in the oo. work, yeah. Ang ganda ng kwento. Thank you mga kasisiw talaga. At kayo din to eh. Kasi Sila rin nandun to din eh. sila ever Yeah. since. So thank you so much. Nakita nila ang mga nangyari. Nakakakilig, ang ganda nun, Mari, as in. Nakita niyo ako from OA to kaya ko nang i-compose ang Correct. sarili ko. Oo, di ba? Kahit katabi mo pa, Talaga, kakayanin. the growth. The growth? The growth. As a fangirl, the growth. The growth. Oh, ito, medyo maano to. Ano na, pwede pakista naman yan, no? Hindi. Oh. What are your goals this year? Oh. 2025. Mhm. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na kapag tinatanong natin yung mga friends natin, or kahit tayo, ewan ko kung nafe-feel mo to, pero kapag nagtatanong tayo sa isa't isa, kunwari, plano natin this year, parang ang hirap niya din pala sabihin or sagutin kasi pag tinanong mo, ano ba yung goal mo in the future, parang mas madali siyang i-pinpoint. Yes. Pero kapag This yung year talagang alone, gagawin mo yeah. na, syempre nandun na yung kinoconsider mo na yung realidad ng Correct, buhay, mahirap ang buhay, so parang mas mahirap siya sagutin. Pero
Ako, ang pinagdadasal ko this year, magkaroon ako ng lakas ng loob to start kung ano talaga yung gusto ko and mag-let go sa hindi na talagang nakakatulong or hindi na nakaka-help sa anong kailangan ma-help right now. So, ayun, talagang this year, ang minamanifest ko ay mabigyan talaga ako, Lord, ng strength na makapag-umpisa at bumitiw naman sa kailangan True. na ring bitawan. And we're praying for you dyan sa And decision na yan. we are praying talaga kasi kung ano pa rin will ni Lord. Correct. Pero kung, para lang masagot ang question mo, yun ang ating tinatry i-goal this year. Ikaw, Mare. Sa material stuff lang, I wanna Okay. learn how to drive and to own a car na. Yun yung... Show me how to drive. Oh! Sana ganun kadali, Mare, no? Sana kayanin ko ang traffic ng kamay nilaan. Oh, Kasi yes. as a passenger, naiirita na ako. Pero paano pa kung ako na yung nag-drive? So that's like one material stuff. And yun, to travel nga with family pa rin. Ooh, That's one nice. thing. Oo. Tapos with goals naman, again, alam mong nasa same era tayo. Meron akong gustong i-explore, Gen P. So ako, i-explore ko siya. Hindi ko pa sure kung kailangan kong bitawan like with Ekang. But ako, again, I'm just flowing. So, gusto ko lang ma-explore tong isang bagay na to. Tignan natin kung ano mangyayari. Yeah. Yun lang siya. Ang ganda ng Pagdasal material, nyo ano mo kami. dyan. Oo. Pagdasal nyo We kami. manifest more flights then for our More parents flights, para correct. ma-experience ng pamilya natin. I love I it. love it. Oh, to Kuya Ryan and Ate Erica, kamusta ang buhay lately? Oh. Ito Gusto ko bang na- elementary na? Baby? Ikaw ba? Si baby girl ba to? Si baby girl ba to? Pero nasabi natin to nung nakaraang episodes, di ba? Na parang ang hirap nga sagutin ng Yeah. kamusta. Kamusta? Yeah. So, kamusta ka, Mare? Sabi ni baby. From the previous episodes, like I'm really lost. Magiging honest na ako, Gen Peace, na even at 31, malolost ka pa rin. It's not set in stone na ito na yung magiging buhay mo like for good. So yun yung masasabi ko. Like, if there are Gen Peace younger than me listening na nafe-feel na may ganon, darating at darating pa rin siya. So like, it's really our resilience na makakapagpatibay sa atin. But right now, I'm happier. I think I'm in a better state knowing na, yun nga, from the previous question ng isang Gen P na may mga parts of your life ba na kini-question mo, ba't ka nandun sa sitwasyon na yun? I was there before, as in. Pero parang nung nakapag-reflect na ako, kailangan mo lang talaga mag-detox. Yun lang yung masasabi ko. And recently ko napansin mo, Mari, meron akong inattendang parang NADA Concepts Hello. Parang nag-sound healing ako, mga yoga, meditate. Talaga naka-help talaga siya for me to reflect na bakit nga ba ako nasa sitwasyon na yun? So na-figure out ko na, okay, these are the things na I entered, I tried, and probably not working for me. So, tinignan ko rin na in the previous years, what was the peak Ryan? Ano yung sitwasyon na I'd say peak Ryan? Yun yung ngayon, nire-recalibrate ko. Kailangan bumalik ako dun sa sistemang yun para like, mabalik ko yung sarili ko. So, yun ako, Gen Peace ngayon. Yun ang talagang malalimang sagot. Pero I thank you na kinamusta mo kami. Kasi Oo. again, hindi lahat talagang nangangamusta. Correct, diba? correct. So, Thank you. nakakakilig yung mga ganyang kinakamusta-kamusta ka. Ako, Ikaw? kamusta ako, I think, ang hirap mag-pinpoint ng word, no? Parang, eto, di ba? Pagod. Gets ko na kung bakit ang laging intro, eto, tapos di mo na alam kung ano yung Oo. kasunod. Okay Pero, naman, Oo, ganon. Siguro yung sa akin, kamusta ako, I am in a place na talagang I'm very grateful. Kasi, sobrang overwhelmed ko sa mga nangyayari lately. Na-aksidente pa ako recently. And honestly, kaya ako very grateful kasi feeling ko I could be worse. I could feel worse. Pero nagugulat talaga ako na by God's grace, hindi ko siya naiisip at all. So I thank Lord talaga. Parang feeling ko kung dati to, baka sobra na to. Ganyan, baka mas OA pa sa OA na talagang Ang baka, reaksyon. baka maloka na rin si Direk na parang may iyo OA pa pala siya. Pero with everything talaga that happened, na like, ang dami nangyayari sa buhay, ang dami rin nangyayari sa pamilya namin ni Direk. Tapos, of course, we try to be the strong soldiers of the family. Tapos, may physical ganyan manifestation ng aksidente.
sa realidad lang, feeling ko by now dapat medyo na shake-shake. 'Di ba? Parang kung shake ako ngayon, kumbaga hindi niyo ako sisisihin. Parang okay lang. Parang i-give niyo siya sa akin. Yeah. But I thank God na hindi ganun yung nararamdaman ko. As in, feeling ko ang dami niyang intervention sa buhay ko ngayon na parang kapag na-overwhelm ako, may calmness Yeah, na ganda, biglang ganda susulpot nun. sa akin na okay, may rason to, ito solusyon, unahin natin to, ganito mangyayari, ganito ang dapat gawin. So, ayun, I'm very thankful. I'm in a place where, for some reason, by God's grace, with divine intervention, ate, sobrang hopeful ko kahit ang daming nangyayari sa paligid ko na hindi ka hope. Mhm. Ayun. No evil form against us shall Ganda. prosper. Mm-mm. Grabe. Tinatawag ba ako? Ano ba yan? Sumasagot ako. With ginig pa yun, ganda. Na-distract na naman si bakla. Okay. Okay, eto. Oh, very bagay to us. Sabi ni Jen P, ang question niya, I wanna start po sana my hosting career, but hindi ko sure if may talent ba ako for it. How did you know na you wanted to pursue hosting? I am so happy for her. Yeah. Kasi gusto niya mag-hosting. Yeah. And honestly, ate, may iba din talagang pinanganak for it. May iba na like biglang gusto mo lang siya. Ako, honestly, hindi ko siya naisip hanggang sa nung susubukan ko na siya. So, ang ganda kasi, ang dami nating pinanggagalingan. And like any other dream, kahit hindi hosting yan, di ba? Kahit dancing, halimbawa, nung sumali din ako sa dancing, hindi ako dancer. Like, Correct. nag-training na lang ako, kaya ako nagsayaw, ganyan. So, ako, honestly, tinanong niya ba kung paano niya nalaman? How did you know na you wanted to pursue hosting? Diba? So, feeling ko kasi the fact na nagtatanong siya, gusto niya na yun. Yes, Diba? Sinabi niya correct, na like, correct. gusto niya mag-try. And I don't know kung anong nag-spark sa'yo. Pero sige, share na lang namin ni Rai kung paano kami nag-start. Correct, Kasi correct. maganda rin na may iba-iba kayong perspective na, pwede pa rin pala siya mangyari kahit iba yung pinanggagalingan yeah. mo. So ako, honestly, mga ate ko, ang pangarap ko talaga, bata pa lang, gusto ko yung aarte ako sa TV. Like, specific. Gusto kong umiyak sa TV kasama ni Catherine. Talagang ganyan ang fantasy ko nung bata, ate. Hanggang sa pag nag-college ka, pag nagtatrabaho ka na rin, sumusubo ka, nagkakaroon ka ng wider perspective na, oh my God, ang dami kong pwedeng gawin. Yes. Parang ganun, di ba? Tapos biglang, syempre, meron ding mga sad realities na, oh my God, meron din palang politika sa loob. Minsan, mas madali siya para sa ibang tao. Mas mahirap siya para sa ibang walang connection, aka kami, nung nagsisimula, Yeah. di ba? Parang, kung sino man ang connection namin ngayon, ay naging connection natin genuinely dahil nakatrabaho natin by Correct. God's grace. Tapos, naging repeat client, whatever, nakabuild ng relationship, ganyan. Pero kapag nagsisimula ka, tapos napapaligiran ka ng mga, hala, may connection si ganito, hala, anak siya ni ganito, hala, kakilala niya si ganito, mapapa-explore ka bigla ng saan pa kaya ako pwedeng may iambag na in a way mapapansin ako. Industry, So, yeah. kaya ako napadpad sa hosting kasi feeling ko talaga, nung time na yon, hindi ako makakapasok sa gusto kong pasukan kung wala akong ibang option. Kasi ang dami nang nag-aagawan sa spot na yon at ang daming mga anak ni ganito, anak ni ganyan. So, bago ka pa mapansin, ate, so parang nag-stick ako sa ano pa bang kaya kong i-offer? So, yan na, nagsasayaw ako. Tapos, yung hosting nga dati, ate, mahiyain pa ako eh. Si Chok ang first mo, diba? Chok ang first. So, parang yung hosting, napasok lang siya sa idea ko na, i-try lang. Oo. Alam kong mahiyain ako, may stage fright ako, pero itatry lang natin kasi wala tayong ibang option. Ito ang talagang option lang natin. So, nag-try ako. Syempre, nung nag-try ako, ate, talagang nagtanong ako na pwede ba kahit pro bono. Like, Yes, sumugal lang kayo sa yeah. akin, wag niyo ako bayaran para kung pangit ang event, walang sisihan kasi wala namang akong libre bayad. naman, no? Oo, di ba? Banding lang ba? Tapos hanggang sa nung na-try ko siya first time, by God's grace din naman talaga, ate, ay Ganda talagang nung nagulat na lang turnout. ako na, okay naman, happy naman ako sa stage. Na-enjoy ko naman pala siya hanggang sa, of course, you start somewhere. Hindi ko sinabing nung nag-start ako noon ay magaling ako. Gets ko na kahit ako mababanuan sa sarili ko noon, na parang, ate, you're so stiff. Parang, ate, mag-joke-joke ka naman ng very dyan, di ba? So, Yes, yeah. pero I'm happy na nag-start lang ako. Pero if tatanungin nyo, paano ko nalaman na gusto ko, hindi ko nga siya na-realize na gusto ko siya hanggang sa nung ginawa ko na. Yes. Kasi nung una, iniisip ko lang, wala nang ibang ano para sa akin, kailangan ko to gawin. Parang ganun pa. So parang in a way, medyo bad start pa nga, pero
nangyari naman ang dapat mangyari. Thank you, Lord. So, yun ang kwento ko. Ikaw naman, Mare. Ang ganda na nung napuntahan mo ngayon, no? Thank you, Lord, talaga. From risking that. Ako naman, siguro, paano ba ako nag-start? Naalala ko lang, ano kasi ako, like yung mga orator of the year. Ganun yung drama ko before, declamation, Storytelling. storytelling, pagbasahin. Ako yung mga pinagbabasa ng mga English. Hanggang sa parang high school, yun yung mga awards ko. But I never recognized na kaya ko mag-host. Laging lang parang oration, declamation, yan, ganyan. Hanggang sa come to college, they recognize, nursing pa ako nito English is just a minor subject sa amin. Nursing, nagde-deliver ka ng mga VVs, di ba? Talaga, the veins are gonna be punctured. So, nung time na yun, like, yung isang kaklase ko, sabi niya, alam mo, ang galing mo mag-English, kunin kitang host ng event namin, gigil. So, sinama ako dun sa line of host. Tapos, na-pressure pa ako nun kasi kinausap na ako ng prof. Like, inano ka daw, ni-recommend ka ng council natin kasi daw magaling ka mag-English. The pressure is on! The pressure is like, nag-i-English lang, mag-host. Parang dun, yun na yung basehan nyo. Pero, as a palaban sa buhay, nilaban natin. Fight. After nun, na-recognize na ako. Pinag-host na ako ng nursing-wide. Hanggat sa doon na lumaki, like doon na siya nangyari, Genp, na na-enjoy ko naman pala yung crowd. Na parang siyang ganito lang, nakikipag-usap, usap ka rin sa crowd, etc., blah, blah, blah. And to be honest, ito, Genp, fun fact, hindi ko sure kung parehas tayo. Mas kinakabahan ako pag small group sa hosting kaysa sa big groups. Kasi like, kitang-kita ko yung mukha. Kitang-kita ko yung mukha. So, hindi ka tatawa? So yung stage fright, ito, one tip sa inyo, tignan nyo na lang yung light or yung spillboard, kung ano man. Wag na ka lang kayong tumingin sa mga kamukaan, blah, blah, blah. So parang, for me, dun siya nag-umpisa hanggat sa the first, basta nung buong college, ang dami na sa akin kumuha mag-host. Doon na siya nag-umpisa, university-wide. It starts somewhere talaga, ate. Nag-start talaga siya somewhere. Nagtiwala sa akin. Hanggat sa, and to be honest, like if you know someone like us, you can PM us. Ako, my DM is available. Important also na you find a mentor that can guide you also. Kasi nung time na yon, dahil nga sinama ko sa line of host, 3 kami, after that event, and during that event also, tinatanong ko sila, Kuya, tama ba yung part ng ginawa ko? Tama. Like, ano talaga? Be open to learning. Be open to learn talaga. And parang, from that point on, every time na may co-host ako, tinatanong ko sila, anong atake, tama po ba yung gagawin ko sa ganitong part? Hanggat sa, at 31 na, ikaw na yung nag-guide, napapass on mo na talaga. So kami, ako right now, like, since I think I have the capacity to help other people, I'm excited. And right now, very lucky ang generation ngayon, Mari, kasi may mga workshops na. So parang, ang dami na talagang platform na magiging better kayo, ate. If it's a career you wanna pursue, go. Like, go to workshops. At may mga tips na rin online. May tips Dati na hindi pa naman online. uso yung ganito. If you wanna start somewhere, mag-public speaking ka lang sa TikTok, mag-content ka, magsalita ka, public will see comfortable it. in Be your own comfortable skin. muna. Oo. Yeah. So, go. We support you. Yes, and I'm proud of you na agad-agad. Yes. Eto naman, Mare, mas sa atin. Ano yan? ang first impression niyo sa isa't isa? Ooh. So, nagkakilala kami ni Ryan sa isang Online hosting contest online nung pandemic. Ikaw, anong mo sa akin? Ako naalala ko pa yung first impression ko sa'yo. Sige, ako na muna. Ako muna? Sige, ikaw. Sige. Ang first impression ko kay Ryan, kasi yung atake niya nung nung pandemic, very formal. Very hindi nagjo-joke. Ganun yung ataking nakikita ko. Kasi talagang, pag magkakasama kami, ate, kahit sa sa Zoom, ganyan lang siya. Nakapolo. Tapos talagang, ganun lang siya. Hindi kami nagbabanter na ganito, ate, yung mga magbibiroan. Wala. So, ang first impression ko talaga sa kanya na, ay, may pagka-formal ang ate ko na to. Very formal, very bawal mong i-joke. Very talagang hanggang dito ka lang. Ganun ang ata. Kaya nung parang photoshoot na ata yun, naalala ba yung first time natin nag-meet in person? Sa photoshoot na ba yun? Yes, photoshoot na ata yun ata, yung nagulat pa ako na, nagbabanter to? Ganito pala to? Kasi nga, sa online, very lang si Rai. Formal. Yes, Miss A. So, this is my answer to the question. Ganon. As in. Sakto iba-iba ng question sa amin dun sa contest. Correct. Naalala ko pa yung sa akin nun. Parang adobo or sinigang. May ganon lang. Talaga, Very random. Kasi di ba random yung questions? Yeah. Tapos parang sa'yo ata, formal. So, formal mo rin sinagot. Correct. Tapos parang yung sa akin ata, something dog show. So, dog show lang. dog So, show. parang ako, ay, parang hindi ko ata makakausap tong si Be. So, sige, go. Ako, first impression ko kay Ekang, magiging honest na ako. Oh my God, basher! Magiging competitive talaga ako. Nakita na kita na ikaw yung magiging matindi kong kalaban.
Oh my God! Achiever kasi talaga ako. Tapos inis na inis ako na parang, shit, So, nakasama iniskan ko mo pa na siya. talaga ako. Oo. Oo. Sabi ko, shit, siya pa yung kasama ko sa tatlo. Di ba may gano'n? Si Sean, ikaw. Sabi ko, like, ni-review ko talaga. Ganun ako competitive, Very Mare. competitive As in, atake parang, mo. ni-review ko, nag-mix. Napanood ko pa yung UP eksena mo na Ay, mix. Ganun. talagang ni-research mo ako. Ni-research ko. Sabi ko, anong atake nito ni ate? Ganun ako competitive to a level na nalalaman ko na tayo magkadikit din sa votes. Meron akong mentor nun, tinawagan ako, sabi niya, Rai, tanggapin mo na, hindi ikaw mananalo. Kasi nung napanood niya rin yung ikaw talaga si Vlogga. May ganun talaga siya. So parang ako like, okay lang sa akin kasi like final 3 nga, may ganun-ganun Baka kaya pa. pala ako fino-formal nito kasi nga nire-research out. Parang, hindi ko to i-friend. Oh, iibahin ko yung atake ko. Tapos yun, parang ako like, to be honest, ganyan na si Ekang. She's very authentic. That's what I really loved about Ekang. Kasi parang Wow feeling ko nga naman. nahawaan niya na ako ng happy birthday. Thank you, pare ko. Right? Right. Parang for me, like, feeling ko nahawaan ako ni Ekang ng authenticity. To be honest. Like, parang, when I knew na parang, oh, this person, she won because she's just herself. Ito na. Parang, I think ito yung, like, in-embrace mo din ang iyong... Oo, yung barometer ko ng pag-out, tumataas na parang, baka kailangan tanggapin ko lang yung sarili ko. So, sana, continue being, happy birthday po mo talaga. So, maganda na ang friendship namin ni Rai, pero ang first impression niya sa akin ay, kalaban ko to. Kalaban ito. Ate, ano ka doon? Encantadia ka doon. At totoo nga, ikaw Oo. nga yung naging kalaban ka sa dulo. It's giving pirena ka doon, Correct. Pirena ka doon sa atake mo. Hanggang tignan nyo naman kami ngayon, di ba? Eto. Ano yan? Baka sa'yo din to, te. Ano sabi? May advice po ba kayo paano hindi maging selosa? Ako wala akong advice kasi Kasi selosa selosa ako. Siguro ang advice ko na lang ay maging matino kayo. Kasi hindi porket nagsaselos kayo ay yun na ang ano ng mga actions nyo. So, dapat kahit magselos kayo, aware kayo sa kung anong dapat sa hindi na gawin. Siguro ako, like, wala parte talaga ng buhay yung pagiging seloso at selosa. Pero... Selosa ka eh. Medyo. Pero ako, like, ang advice ko para hindi ako magselos, ang lagi ko sinasabi, like, it's medyo self-worth thing siya for me. Like, ay, bahala ka dyan. Kung magloloko ka. Eh, di tapos. Ganun na ako minsan. may Na ano ka parang, agad. parang may ganun akong cambio na it's the person's loss. It's his loss. Parang ganun. Blah, blah, blah. Confidence, of course. Ganun. Parang kung magloloko Power. siya. So parang, kasi ang hirap pag nag-overthink ko all the time. Ginagawa nito ni kuya, blah, blah, blah. So parang like, isipin mo na lang na, ay, bala siya. Basta ako, I give my full trust dito sa person na to. Kung i-break niya, ako yun ako eh. Pag binigay ko yung tiwala ko dun sa person na break it, maybe it's the end of the road. Sa situation ko, most of the time, end of the road pag na-break yung trust. Okay. But again, hindi siya one size fits all. Ay, eto. Kinanta niya naman, nagpaka-crazy tandingan siya dito. Mahal ko o mahal ako? Ako, dun ako sa mahal ko. Kasi mahal ko, mahal ako. Inigit na sila. Kalaban ka! Kalaban ka! Hanggang ngayon, kalaban ka! Alam mo, magkaiba. Ang ganda ng sagot ko, mahal ko kasi mahal ko, mahal din ako. O, ikaw? Mahal ako kasi wala pang nagmamahal. Mahal ako para pag mahal niya na ako, mamahalin ko na siya. Mabilis naman ako magmahal. Mahalin niyo lang ako. Baka sabihin naman nila, napaka-ano ko naman. Back to Demure. Mm-hmm. Mahal ko o mahal ako? Mahal ako. Yun pa rin naman yung sagot ko kahit demure ako. Kasi like for me, I know myself, the capacity of love, naging seryoso na naman, ang bilis ng ship. Ang hirap pero sa tanong na yan. Oo, like, pero like lagi siyang tinatanong. Ako kasi like mahal ako, I think. Kasi ako, kilala ko yung sarili ko at yung kapasidad ko magmahal. Ibig sabihin, I can probably reciprocate or give more love than hindi mo siya ikukumpara eh. Pero pag minahal mo ko, kayang-kaya ko na agad magmahal pabalik. Wow. Chico, we're feeling. Wow, talaga naman. Sige nga. Yun na ba yung sagot? Honestly, hindi ko alam kung paano to sagutin. Parang mas mahirap pa to sa love or career for me eh. Kasi parang all out din kasi ako magmahal, Yun, ate. may So, pagka-ganun kasi rin. dahil all out ako magmahal, pipiliin ko pa rin mahal ko. Pero again, thank you Lord, yung mahal ko ay mahal Mahal ako. ka. So,
Thank you, Lord! Talaga. Oo, yun lang talaga ang Eh, di masasabi ang ganda ko. mo. I'm coming from a place of privilege na hindi ko na kailangan Mamili, isipin. true. Oo, ang sagot dito. Ito, last 3 questions. Kung kanta ka, anong title? The Wire is a Child. Seryoso siya. Oh, sorry. Kabugin mo naisip yun. ako for you. Kabugin mo. Sige, ikaw. Boom, karat-karat. Tarat kasi yun. Ay, tarat ba yun? May helicopter. Uy, may baby tayo dyan. Baby, Ay, sorry po, mute, sorry, mute mo na tong seconds na to. Sorry, Mute mo tong sorry. seconds na to. Ang hirap naman nun. Ako yun, The Wire is a Child. mamimili tayo ng song. Or kung kanta tayo. Parang MMK. Kung may title kasi MMK, Oo, so ano sa pa? existing songs na lang tayo. Sige. Oo naman. Kala ko gagawa tayo, magko-compose sana ako. Wow, Tapos, sino ka naman mag-ano ako, dyan? ito yung title, tapos yung song Sandali. ganito. Benny? Benny Saturn. Ang tanda no Benny Saturn. Benny is a dinosaur? Pero yun ako. Sige, Oh. habang nag-iisip ka. The Ako? Wire is a Child. Seryoso ako doon. The Wire is a Child. Glorious. Nino. Macklemore. Pakinggan mo rin yan, mama. Inshallah. International. Glorious ni Papakinggan Macklemore. ko. Sige, sige. Pakiplay nga po ngayon. Mamamute ba tayo ng Spotify? Hindi ko alam. Baka copyright ba tayo? So kung madagdagan ng stream ng Glorious mamaya, thank It's thank because of me, you. Macklemore. Yeah. Baka mag-number 1 sa Oh, chart. Maglaban sabihin sila ni Gary Macklemore, V. Sino ka? Ni Gary V. Oo. Macklemore by Gary V. Ako yun. Kasi every time, like, iba talaga si Gary V din pag kumanta. So parang lagi ako naiiyak. Kasi parang lagi ako napapareflect na, nga no. Uy, pero Mare, dahil nga mahilig ka din sa mga songs about him, glorifying him, pakinggan mo nga yung Glorious, di ba? Sige. Pakinggan niyo yung Glorious, di May ba? dalawa na akong assignment sa'yo eh. Yung isa pa hindi ko pa the chosen Yung boom one. karat-karat, elate mo na mamayang gabi. Panggabi Sasendan yan. kita ng Pag VO. lights Ito off. ang lyrics. Pag lights Oo. off. Sige, ako muna. Tapos ikaw mag-last. Wala, maganda tong last. Sige, sige. Ito, in fairness naman rin sa tanong, what are you most grateful for? So, isa lang, sige. Ooh, I am grateful for my life. Pares tayo ng isip. Thank you, Lord, for my life. As in talaga, to be honest, like Habang may Gen buhay, Ps, may habang may pag-asa, buhay. habang buhay ka, ang daming pwede mangyari, ang dami niyang plano. So, I'm grateful for my life. Thank you, Lord. As in, sa dami na nangyayari sa mundo at sa buhay ng maraming tao, grateful talaga ako na parang pagising ko talaga, like, Lord, another chance, another day to live. Thank you, Lord. Yun ang ating ano talaga. Ito naman, para sa ating last question. Whew, of the season 2. What is your what if? Ala? May what if tayo nung nakaraan, di ba? Share natin yan sa mga ermat natin. Mm-mm. Pero what is your what if? Ang daming layers. What if walang galit sa mundo? Mm. What if walang mga toxic thoughts ang mga tao? Yung mga nakakatanda sa atin, magiging mas okay ba yung pamumuno nila? Mawawalan ba ng war? Magiging mas Yeah. okay ba ang future ng mga kabataan? 'Di ba lahat ba ng mga babies hindi madadamay sa war na ginagawa ng mga matatanda? So, yun. What if walang galit sa mundo? What if everyone is respectful of each other? What if everyone can live harmoniously sa Ganda. lahat ng nasyon, sa lahat ng lahi, sa lahat. Yun, siguro. What if, no, kung wala talagang galit sa mundo? Ako parang coming from the recent elections, what if walang corruption? Yun talaga yung parang for me. Kasi like, to be honest, Mari, nakapag-travel na tayo sa mga ibang Asian countries. And like, kaya natin we can be at par or like, be a better country than these countries also, etc. Parang for me, like, if yung mga namumuno could be better citizens also. Ang sarap pa sana talagang, parang mas ma-enjoy pa natin yung Pilipinas. We deserve a better Philippines. Yeah, we deserve the a best better Philippines. So parang, ako like, lagi siyang dumadaan sa isip ko. Ito lang, top of mind lang to, Gen Ps. Hindi naman to yung absolute what if ko. Pero parang, kasi like recent lang talaga yung Taiwan trip ko. And this is Taiwan. Parang, kaya rin nating lumaban Yung bansa natin, rich talaga siya. Grabe ang Kasi Pilipinas. paglapag ko ng airport, masasabi mo talagang, what if? Anong nangyari? Oo, parang yun yung isa sa biggest what if ko. And sana, and hoping pa rin ako na in anyone's lifetime, ma-achieve pa rin na masasabi natin, I love the Philippines talaga. What if mangyari tong mga to? Yes.
What if lang naman, no? Shout out sa inyo diyang mga nakaupo kayo. Pa-experience naman. Pa-experience yun naman yung magandang Pilipinas, oh. Pero I think we're heading there. Hopefully, Lord. Please. And what if naman talaga... What if may pa-affirmation ka? Meron tayong pa-affirmation. So, ipasok na natin si Miss Congratulations ang card na ito. Okay, ang naibulong sa akin dito, ang affirmation natin is, Thank you, ate. ano ang one major takeaway natin from this Gen P Season 2? Oh. Yeah. Based sa mga napag-usapan natin this Yeah. season. Or like, kamusta tayo? Like from Season 1 to Season 2. Ako siguro yung major takeaway ko is the growth na we all had collectively. Oh, yes. Parang kung mapapansin ko, kasi like, nadadaanan pa rin ako ng Season 1 eh. Napapanood ko pa rin yung Season 1 episodes natin, napapakinggan ko. And like, us too, grabe rin yung growth natin. Like, grabe yung kung sino si Ryan and Ekang before to the now also. And parang, for me also, yung major takeaway ko, hindi lang siya growth natin. Even the listeners natin, the followers of Gen P's, grabe din yung growth and yung mga nasi-share na nila ngayon. Na parang, natutuwa ako kasi like parang we're like one big family here na alam mo yung kumbaga tayo yung tahanan ng isa't isa na parang makikinig, may papakinggan, may mabibigay na insight, mapaproud ka dun sa kapatid mo, sa kaibigan mo, maiyak ka sa relasyon nila. Alam mo, parang talaga tayong isang pamilya dito. So parang ako sobrang saya ko na we're journeying this life together with all the Gen P's. So, ayun. Ako kung anong sinabi ni Rai. Wala na pala nasasabi. Habang nagsasalita pa siya, like, parang nag-iisip rin naman. Parang agree ako, so yes. Yun pala yung nakuha ko. Ako naman, coming from Season 1, going to Season 2, talagang ang dami rin kasi natin na pag-usapan, Mare. And nakaka-proud din talaga yung mga napag-uusapan natin na, nga pala, ganito tayo dati. And we strive to be better each day, diba? So, siguro ang pinaka mabibigay ko na lang na pulot sa Gen P na-experience namin ni Rai dahil sa inyo and we continue to experience everyday dahil din sa mga ibang nangyayari sa buhay natin is we better ourselves every single day. Yeah. As in, let's do it consciously and I hope it's happening for us every day na talagang we're better versions of ourselves from kahapon. Ito ngayon natin, bukas, mas magiging better tayo bukas kaysa kung paano tayo ngayon. And mas malayo talaga yung mararating natin bukod sa mga pangsarili nating kagustuhan, kundi pati sa mga kapwa natin, we will be better citizens of the Philippines, better citizens of the world, we will be better people for others. So, siguro yun yung pinakapulot ko na let's try to be better every day, di ba? Let's make a conscious effort to better ourselves every day. And wala namang masamang mangarap. So, mata sa langit, paa sa lupa. Yun yung lagi ko sinasabi, diba? So, yun ang pinakapulot ko sa Season 2. And Season 1 na rin natin, coming from Season 1. So, yun lang mga ka-Gen P. Right? Right! Right? At dahil dyan, maraming salamat, Gen P's, for journeying with us dito talaga sa Season 2. All throughout the episodes na kasama namin kayo. Yes. Kasi nga, this Season 2, kayo na too. This is the Season 2, we jolly, la. Again, thank you. Thank you, Mare. Thank you, Mare. I'm so proud of you. I'm so proud of you, Gen us. P's. I'm grateful for all of the listeners, kahit casual listeners yan, mga Gen P din yan, sa lahat ng nagsishare, Yeah. sa lahat ng na-appreciate din yung mga stories that we have. Thank you so much. Ginawa lang talaga din namin to and alam nyo yan coming from Season 1 na talagang gusto lang namin makatulong sa mga araw-araw na papagod regardless kung bata kayo, matanda, nag-aaral, nagtatrabaho or kung ano pang pinanggagalingan nyo sa buhay. So, hopefully, nakatulong kami sa inyo the smallest way we know how. Yeah, sa lahat ng nakiiyak, nakitawa, nakihinagpis sa amin, lahat ng emosyon naramdaman na natin dito sa Generation Pagod, maraming salamat. Yeah, so thank you mga ka-Gen P. This has been Erica. And this is Ryan. Thank you so much. We will continue to put the P in Therapy! Bye Thank mga you, ka-Gen P. Gen P's. Mwah!